Hello guys, good evening. Welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel, Don't Be Said It. Once again, ako nga pala si Josh for today's video. Ayan, pag-usapan natin itong copyright issue dito sa kantang Selos, no? Si Lenka or yung artist din sa Australia is nagselos sa kanta ni Zaira. So napaka-trending po nito, no? Bakit nga ba natin ito kailangan pag-usapan? As a real content creator, ano, or madalas tayong gumagamit ng mga music sa ating mga short videos, ito is palagi ko talaga naririnig yung kanta na to. Nakaka-LSS, tama ba ako? Yun ba yung term? So anyway, kung wala pa kayong idea, ito yung kanta na yun. For sure, siguro one of your videos, ginamit mo itong music na ito. Pakinggan muna natin. Sana huwag kayo makopyright, no? So saglit lang naman to. Ayan. Ayan guys, no? So, konti lang tapos stop ko na. Ayan. Yan yun guys. Siya yung trending ngayon. Actually, popular to yung topic na to, no, sa copyright. Ang daming nag-share, no, ng komento and ng mga insight nila about dito sa copyright issue. So, kung kayo is nakagamit ng music na ito, ano nga ba yung posibleng mangyari sa inyong mga account? No, number one, pwede po talaga magkaroon ng violation or copyright claim. Yung mga music yung mismong music video ni Zaira or yung audio, magka-copyright claim. And pati na rin po yung mga gumamit, 'di ba? Pwedeng i-claim ni Lenka yung audio na maririnig, 'di ba? So ano yung mangyari? Mamumute, magkakaroon tayo ng violation or restriction. So ano nga ba yung pinaka-worst na ito? Syempre kapag muted yan, walang sound, bababa yung views or yung likes and shares kasi wala namang maririnig. At the same time, yung earnings, may stop yung earnings niyan, guys. So yun ang mangyayari. Ano ang pwedeng i-gawin natin? Pwede nating i-appeal, dispute or i-accept yung mga copyright claim na nare-receive natin. So actually ang daming mga posts regarding dito ABS-CBN News, ayan. So Bangsamoro Pop, ayan, ito nga Zaira song Zelos has been removed from streaming platform like sa Spotify. Pero sa YouTube nandito pa din naman yung niya, yung kanta niya. Panoorin niyo ng buo. Entertain yung music na to na ginawa ni Zaira. Pero yun nga, 'di ba, na-claim pa din. I don't know kung ano nangyari. Halos kayo po ba, ano yung komento nyo? Halos similar pero iba naman yung lengguwahe na ginamit. Pero ganun pa man, pwede pa rin kasing magkaroon ng usapin regarding sa copyright issue or claim, 'di ba? Yung mga beat, yung sound, yung mismo, yung beat na ginagamit. So yun, so paano natin malalaman kung tayo ay may copyright claim? No, punta tayo sa ating Facebook, no? And then i-click natin dito yung help and support. Ayan, meron ditong support inbox. So dito makikita po natin yung alerts. Ayan, your alerts. So katulad nito, guys, ang dami kong video na may mga copyrighted kasi nga gumagamit ako ng mga music, no, na sikat sa mga previews videos ko. So isa na nga ito, ayan, copyright updates. Ayan. So ito yung sample na copyright kapag po kayo ay naka-receive ng copyright violation or claim. So pag clinic nyo yung see details, ayan, nakalagay dito, no, there are changes to your video because it may contain music owned by someone else. So isa na nga doon si Lenka na magki-claim nung audio na ginamit nyo. Kasi alam nyo naman, di ba, pag nag-trending talaga yan or nagkaroon ng hit, no, sa social media, kahit sa TikTok, YouTube, posible talagang mag-claim yung similar beat na ginamit. I don't know kung ano pa yan, pero yun pa rin, maraming nagki-claim, no, katulad nitong audio na ginamit ko dito. Pakinggan natin. Ay, wala na pala, binura talagang minuted na ni Facebook itong audio ko dito. So some of your audio was muted, apply in 50 territories. Ibig sabihin 50 countries yung nagki-claim ng audio na to. So ano yung pwede natin gawin dito? I-click natin yung continue.
Then, how does copyright work? Number one, in most location, copyright is legal right that protects original works of authorship. So, kung sino yung talagang original na writer, di ba? Or ng publisher or artist, siya po talaga yung nagmamayari nyon. Kahit beat, music, images, kahit yung, ano pa ba? Sulat, yung mga ganyan, quotes, pwede din. Copyright owner have certain right under the law, including the right to stop other from copying or distributing their work. Isa na nga dito yung paggamit ng music without consent or yung tawag dito, approval ng mismong artist. Pwede naman magkaroon ng approval yan kung talagang ikaw as a content creator ginamit mo yung audio na meron kang bayad dun sa mismong artist, 'di ba? And creating new works from it. So hindi talaga tayo pwede mag-produce ng videos kahit ano pa mang piece of work na ginamit natin yung audio ng isang artist or publisher. Under our terms and services community standard, you can only post content to Facebook that doesn't violate someone else's intellectual property right. So ito talaga yung pinag-uusapan natin. Lalong-lalo na ngayon napakahigpit po talaga ng mga social media platform regarding sa music, no, yung copyright issue. So papaano natin ito may iwasan? Syempre, 'di ba? Kung tayo ay gagamit ng mga audio, gamitin natin siguro yung mismong 5 to 10 or 15 seconds lang at ibahin natin yung beat or pwede talaga yung mga no copyrighted sound yung ating pipiliin. Every social media platform, pwede naman po tayo talagang mag-link ng audio na royalty free na tinatawag. Meron sa YouTube, yung YouTube creator, yung Facebook creator, meron po silang list ng mga audio na pwede natin gamitin. So yun na lang po yung gamitin natin. Instead na sasabay tayo sa trending, mako-compromise naman po yung ating mismong account. So kung i-click natin itong continue, how to make sure your content doesn't violate copyright law. Ayan. So, ito yung mga example ng copyright na kiniklaim ng mismong artist or publisher. Number 1, bought or downloaded the content. Example, song from iTunes. So, bawal talaga natin i-download. Tapos, gagawa tayo ng video, yun yung background music. Recorded the content on your own recording device, background music at party, concert, sport event, wedding, etc. Kahit po nandito tayo sa mga lugar na ito na meron naririnig na music sa party, sa concert, sport event, wedding, basta po merong naririnig na music na hindi po sa atin, pwede po tayong magkaroon ng copyright violation. Give credit to the copyright owner. Pwede naman natin itong gawin. Yun nga lang talaga, di ba, kahit magbigay tayo ng credit, hindi naman talaga na-accept ng ibang artist. Talaga nagki-claim sila ng ng porsyento or ng earnings. Sa Facebook, no, ang hatian po is 80% sa artist, doon mismo sa songwriter or sa artist, publisher. Then, 20% naman sa creator. So, yun yung partition kung gagamitin mo yung audio nila. So may hati, may partition or shared revenue na tinatawag, including a disclaimer that you didn't intend to infringe copyright. So pwede naman natin lagyan yan. Yun nga lang hindi din kasi pumapasa. Didn't intend to profit from it. Yun, isa na yun. Kung kayo ay maglalagay ng music, wala talaga tayong intention na kumita dito. Pwede natin itong gamitin sa ating mga other purposes ng social media. Kung hindi naman talaga ang focus natin is to generate revenue from the video na mayroong background music na yon. Kung tayo ay monetize kay Facebook, no, iwasan talaga natin itong mga ganitong copyright, no, yung mga music na meron talagang protect by copyright infringement. Modify the work and added your own original material from it. So pwede natin i-modify. Ito nga po yung tinatawag natin. Kung kayo ay merong mga ganitong mga music audio na gusto nyo ilagay sa inyong reel, sa video nyo, baguhin natin yung pitch, no? Hindi natin dapat ilagay yung buong length ng video. Dapat iba talaga. Hindi tugmang-tugma yung pagkakalagay natin ng audio dun mismo sa ating mga videos. So, lagyan natin ng modification or editing na tinatawag. Found the content available on the internet and saw someone else
post it as well. So, pwede naman yun, di ba? Sabihin natin, may gumamit din naman yan, pero hindi naman sila nagkakaroon ng violation. Ganun pa man, mahirap kasi itong i-contest kay Facebook. No? Nakabase pa rin sila sa algorithm. Kung ano ang maririnig ng algorithm, yun yung mabibigay niya as a violation dun sa creator. Believe this content is considered fair use. Yun nga po, yung mga fair use na audio, meron naman po talaga yan sa Facebook, YouTube, TikTok. Meron silang tinatawag na Creator Studio. Doon po nakakapag-download ng mga music. Okay? Na pwede nating ilagay sa mga video natin or sa short video. Pag click natin yung continue, meron 3 options dito. Pwede natin i-accept, submit dispute, or remove videos. So, it's optional po sa inyo kung ano yung pipiliin nyo dito. Pag accept, you acknowledge these changes and the action will remain applied to your video. For example, in-accept nyo siya, yun nga lang, unable to monetize, walang earnings yung videos, or pwede muted talaga yung video. Number 2, you believe you own the rights to this content and you have permission to use it and want to provide additional details. Etong submit dispute, ito nga yung kung meron kayo talagang pinag-usapan ng artist tsaka ikaw na pwede mong gamitin yung audio. Pwede nyo piliin yung submit dispute. Remove video. So, ito yung option ko talaga na i-delete lahat ng mga video na merong mga copyright audio. Kasi, alam nyo ba guys, no? Kapag marami tayong mga copyrighted issue violation, yung ating mga video or ating mismong status kay Facebook ay bumababa yung visibility. Nagiging not recommendable ang isang page or ang isang profile. So, ano ang effect nito sa overall ranking nyo sa Facebook? Ibig sabihin kung meron kayong mga followers, hindi na masyado nakikita yung mga incoming posts nyo, yung mga new posted videos, content nyo. So, yun yung number 1. At the same time, pag bumaba yung visibility, less yung ads na mag-a-appear, less din yung earnings na pwedeng ma-generate. Yun lang guys, so mag-ingat po sa paggamit ng mga copyrighted issue, lalong-lalo na, 'di ba? Kung kayo ay talagang na LSS, no, last song syndromes. I don't know kung ano yung ibig sabihin niya, pero ganun pa man, ayan, ingatan natin yung ating mga account, no? Dapat focus pa rin tayo sa recommendable, no? Ayan, is trending pa din yung copyrighted na selos. Yun lang guys, kung meron kayong katanungan, don't forget to subscribe to my YouTube channel. Click the bell icon para kapag meron tayong mga bagong videos, manonotify kayo kaagad. And don't forget to follow sa ating official Facebook account, Jose Opo Mulieda Jr. Yun lang guys, thank you so much for watching. See you again sa next video. Bye-bye!